Capricorn, this is your monthly reading, no? Supposed to be. Before July ko pa to i-upload. Kaya lang naatrasado ako sa dami ng mga pampadelay, aberya. Anyways, dito pa rin naman tayo at itutuloy natin. Ito yung iyong July monthly reading, July 2026 forecast, ano? Check natin ano yung mga messages, anong mga ganap, mga dapat malaman. Energies, sun, moon, rising, or cross watchers. Clover, child, coffin, at saka sheep. Oops, wait lang. May nahulog. Ay, nasira yung card ko. Nahulog na kope. Ayaw ko yan. Okay, mga numbers na lumalabas sa cards mo. Meron ka number 2, 13, number 8, number 3, number 8 again. Umulit yung number 8. Meron ding 0, number 3. Yes, umulit ang number 3. Dalawang 3, dalawang 8. Meron ding 10. Zodiac signs na lumalabas dito sa cards mo. Pwedeng may Leo dito. Taurus, Libra. Ayan. Or si Aquarius. Meron kang wish, charm. Ito yung mabigat, hirap balasahin to. Napakabigat na ito. Bago lang itong deck ko. By the way, shout out kay Fully Booked yan. Doon ko nabili itong etong card na ito, itong deck na ito. Okay. So, pwede may ending dito since lumilitaw itong coffin card mo. Ano? This is some kind of loss na mararanasan mo. And actually nakakalungkot para sa iyo. No, it's either an ending or loss. For some of you, pwede pa ngang dumaan kayo sa period ng depression or sadness. Kasi yun yung dealing mo with with the ending, with the loss. Kaya siguro may sadness, may depression. Yung iba pwede nyong mapabayaan yung sarili ninyo. So take good care of your health. Yung overall, no, mental, physical health, importante. Pwede rin namang may mga changes dito aside doon sa ending. No? Pwede nga iba may pagta-travel overseas. Yung iba pwedeng pagsampa sa barko. Pwedeng travel by sea. Pero pwede rin namang travel by plane. Some of you, this is a long distance connection relationship. Pwedeng OFW, sabi ko nga, pwedeng sa barko nagtatrabaho. Kung relationship, may distance,
Or yung iba, may distance kayo sa loved ones, family members, kasi nga pwedeng sa abroad kayo, nagtatrabaho, OFW nga. O yung iba, pwedeng meron kayong something na pagdadaanan nga, kasi nga pwedeng may loss, may ending, may nakakalungkot. Pwedeng yung pagdadaanan nyo na yan, may kinalaman sa family, sa health ninyo, sa relationship. Expect mo na talaga dito yung yung mga pagbabago, dalawang cards na yung lumilitaw. Okay. Meron ding pagkilos, progress, aside doon. So, pwede rin may improvement dito, may pag-usad, no? At may mga matters na related sa bata. Pwedeng anak mo, or pwedeng new beginning ito kasi child, fresh start, new beginning, clean slate. Kasi nga merong ending pero parang makakapagsimula ka ng panibago. Pwede itong new cycle, new chapter sa buhay mo, new experience, bagong kakilala, bagong friend, bagong romantic connection. Pero, parang parang nagsisimula ka kasi small pa lang ito. Eventually, matututo ka rin, eventually magigain ka rin ng experience dito, eventually mag-grow ka rin, ano. Siyempre, lahat naman nagsisimula sa level 1, di ba? So, yun lang yun. Nakikita ko may potential for growth. Okay? Or maybe may mga matters, concerns related sa anak mo or kung sino man itong bata. Or someone younger sa'yo, kung mayroon kang kakonect, no? O kung sino man yung mas younger sa inyo. At meron kang clover. Alam nyo naman kung ano meaning ng clover, di ba? Swerte, opportunities. Ito yung mga magagandang pagkakataon, binibuenas ka. Andito yung magandang time na, mag-take ka ng risk. Andyan yung mga possibilities sa'yo, opportunities, mabibigyan ka ng another chance, clean slate, new beginning, andito ang hope, andito ang happiness, no? So, magandang card yan overall. Meron pa nga sinasabi dito na baka meron kang wish na matutupad this month. Oh, may your wishes be granted. Ano pa? Charm. Wow. So, nakikita ko you are attracting. You are attracting good things. O, yung iba sa inyo, you are attracting opportunities pagdating sa pera, sa career, sa negosyo. Yung iba naman, nakaka-attract kayo ng mga bagong kakilala, kaibigan, admirer, or romantic connection. O, ikaw ay magnet ng mga magagandang bagay, ng mga blessings this month. May mga mai-impress sa'yo, matutuwa sa'yo, magkakakrush sa'yo. Kasi, meron kang charm, meron kang natural glow. Okay? Tignan natin when it comes sa ibang cards mo, tarot cards, o diba? Merong success for you. Ikaw ito, pagiging self-made. O, ibig sabihin, kahit na ikaw lang ang gagawa niyan, kakayanin mo yan, ma-accomplish mo yan, magiging successful ka. Makukuha mo kung ano yung gusto mo dahil sa hard work. Merong mga rewards, merong achievement, success. Oh. In terms of pera, maganda. Imagine mo yan, Wheel of Fortune, Clover. Mukhang maswerte ka this month. Pero kasi hindi ako naniniwala sa swerte Naniniwala ako sa blessings ni God. Naniniwala ako sa hard work. Baka ito na yon yung tinutukoy na swerte rito, blessings na yan, dahil yan sa pagsusumikap mo, pagsisipag mo. Di ba? Aside doon sa mga blessings na ipapadala sa iyo ni God, ibig sabihin, andito talaga yung mga reward, success, opportunity dahil sa kasipagan mo. Yan pa yung card ng abundance, Ay, ano ba yan? Ang bonggang-bongga ng mga cards mo, dear. Ang bonggang-bongga. Capricorn, ikaw na. Masagana sa lahat ng bagay.
sa pagmamahal, sa attention, opportunity, success, sa pera, rewards, achievement. At saka meron talaga nagsasabi rito na merong shift. May pagbabago. Itong mga cards mo na to. Improvement, pag-usad, growth, abundance, new cycles, pagbabago, iyan talaga, ito na yung mga positive, yung turning of the page, ito na yung mga positive changes, improvement, growth, pag-usad. Ang ganda. Meron mang mawawala sa'yo, may mag-i-end, mapapalitan ng mga mas better, mas magagandang blessings or opportunities yan. Diba? Kanina ko pa yung sinasabi, mga bara mo pa ulit-ulit. Iba-ibang cards, pero yung mga meanings nagja-jive. Okay? Ayan na naman, full card, panibagong chapter, panibagong opportunity, panibagong mga sisimulan, adventure, experience, connections, di ba? Optimism, di ba? Or new surroundings, kasi nga may paglipat dito, may pagta-travel din. Mapagtatagumpayan mo ang lahat. Ikaw ay resilient. Kaya mong i-handle yung mga bagay, meron kang sapat na inner strength. Meron ditong mga bagay na nag-grow at unti-unting nagiging stable, nagiging malakas. Tingnan na natin yung love life mo. Kasi maganda sa personal growth mo, success, pera, career, magaganda. Tingnan natin yung sa love life mo. Sa love life mo, nakakita ko ng reconnection dito. Nawalan man kayo, nakipag-break ka man kasi parang may ending Pwedeng merong mag-end, nag-end, pero nakikita ko na marireunite kayo, magkakaroon kayo uli ng new beginning. Kung hindi yun, pwedeng yung iba sa inyo may bago kayong makikilala kasi may new chapter sa love life mo. Whether ito ay same person or new person. Okay, nakakita ko magkakaroon ng reconnection yung sa mga tao na yung mga Capricorn na meron kayong ka-deal. Kung nawalan man kayo, nakipag-break kayo, pwede kayong ma-reunite dito sa person na to. Okay? Meron ding pregnancy rito meron ng malapit ng makumpleto, malapit ng matanggap, magkaroon ng resulta, rewards, harvest time. Merong something na nag-grow sa inyo nitong person na to. Sabi ko nga mula sa maliit na bagay, unti-unting nag-grow yung kanina, di ba? Kung sa relationship, ganun din. Dati maliit lang yung feelings mo or feeling niya sa'yo, tapos lumalaki na. hindi na ma-deny, hindi na maitago. Baka yung tiyan lumalaki na rin. Yung mga iba dito, baka preggers. Nung una maliit lang, naitatago pa. Kaso lumalaki na, hindi mo na maitago yung tiyan. Di ba? Okay? So, yan yung nakita ko sa love life mo. Tingnan natin yung hidden side nitong person mo. Pwedeng positive, negative attributes to, ha? Wow, may Midas touch tong person mo. Lahat ng hawakan niya nagto-turn into gold. Kung alam niyo na yung kwento ni Midas. Kung hindi, i-research niyo yung kwento ni Midas. Pwedeng magaling sa pera, sa negosyo, sa kabuhayan. Pwedeng creative siya, maabilidad. Ito yung tipo ng person na nagiging phenomenal, di ba? Or magaling sa buhay. Yumayaman dahil sa abilidad, sa diskarte, creativity, at saka sipag. Ano pa? Pagdating sa negative side niya, okay. Pwedeng ginagamit niya yung charm niya, yung katawan niya.
sa hindi magandang bagay pag meron siyang mga gustong makuha. Ganun. Okay. So, ikaw naman, tignan na natin yung real talk mo. Ano yung mga real talk ni Capricorn ngayong month na ito? Ito yung mga dapat mong i-let go or dapat mong gawin, baguhin this month. I-surrender mo daw yung fear. Yung mga fears mo, negative thinking, na sinasabi mo, iniisip mo lagi or mga negative stories na ini-imagine mo sa sarili mo. Mag-focus ka dito sa present, huwag kang mag-develop ng anxiety para sa mga bagay na wala pa naman. Mag-focus ka doon sa mga solutions instead na dito sa mga fears, anxiety mo. I-celebrate mo bawat baby step na na-accomplish mo. Okay? Surrender your addiction. So, ano ba itong mga addictions mo? Kahit ano to ha, lahat. Kung ano man yung nag-a-apply sa inyo. Food, people, sex, overworking. Mag-take action ka para ma-heal mo itong addiction mo na to. Mga bad habits na ito. Bad routines, habits, addictions. I-replace mo ito ng mga healthier alternatives. Okay? So, yan yung reading ninyo. Maraming salamat sa mga bangers, hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa mga content creator na kagaya ko. Mga laging nagko-comment, like, share, mga suki ko sa private reading, mga hindi umaalis sa membership subscription, nagpapadala ng star, super thanks. Lahat ng love support, maraming salamat. At kung type nyo guys yung mga sinusuot ko na accessories, kagaya nitong red string bracelet at yung iba pa, ito. Tignan nyo na lang kung sa YT po kayo nanonood or kahit saan platform. Tignan nyo, it's either ilalagay ko sa screen, magpa-pop up yung mga product links na yan kung saan ko po nabili itong mga to. It's either nagpa-pop up or nasa sa may description or sa comments. Private reading, ganun din. Tignan nyo kung sa YT, kung saan kayo pupunta para ma-message nyo ako. Kayo po ang mag-PPM sa akin. Ha? Hindi po ako nag-add friend, nagme-message sa kahit saang platform. Gawain nyo ng mga fake na gumagaya sa akin. Kaya huwag kayong mag-entertain ng mga nag-chat sa inyo, nag-add friend sa comment section. Nag-iisa lang yung legit official FB page ko, Purple Tea, na may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, hindi ako yun. Milyong beses ko nang inuulit yan. Okay, sa YT, nilalagay ko yan sa description ko, yung link papunta sa FB ko or sa comment section na kapin.